Okay, magandang hapon mga kamukil. So, pagta-tiles pa rin yung ating trabaho na. So, ang nilalaman nitong video na to is magpapaabot tayo kung ano yung mga diskarte sa pagkakating. No? Marami na akong video ng ganito. Inuulit ko lang to mga kamukil para sa mga baguhan kasi marami pa rin nagtatanong. Ayan. So, mga siruho, paano ba natin pabilisin yung ating pagtatrabaho pagdating sa mga siruho? Dahil alam naman natin, itong mga siruho is isa sa nagpapatagal, no? Sa usapan tiles installation. So yan na po yung diskarte ko mga kamukil. Nilapat ko yung mga tiles na kakating ko doon sa naikabit ko na o na-install ko na nga tiles. Tapos kailangan magkatapat yan mga kamukil, magkapareho talaga. Yung na-install kong una na tiles, ang pagpatong dyan sa ikakat ko na tiles is kailangan masusunod yung nasa ilalim. Yun po yung madaling proseso. So ang ginagawa ko dyan mga kamukil, dahil matagal itong pagkakating, nilatagan ko siya ng 6 na pirasong tiles, no? Para isahang sukatan na. So nakikita nyo, inaayos ko siya ng maayos para na sa ganon, pagsukat natin, walang sablay doon sa ating mga wall. So ngayon, kumuha lang tayo ng isang tiles din na piraso na kung ano yung kinakat natin, ganun din yung ating isusukat. 60 by 60 gamit ko, kaya yung ginamit kong pasukat sa tiles na ikakat natin is 60 by 60 din. So ngayon, ilalapat lang natin yung tiles na guide natin sa ating puputulan na tiles doon sa pinaka wall. Ididikit lang natin sa ganung paraan mga kamukil, kung ano yung forma ng wall, masusunod niya talaga yan, no? Minsan kasi makakita tayo, hindi maiiwasan talaga kapag sukat-sukat lang yung gagawin natin dyan gamit yung metro, magkakaroon ng awang o siwang ang pinaka wall natin sa doon sa ating tiles, no? Hindi natin masusunod kapag sukat-sukat. So sa ganitong diskarte mga kamukil, 100% masisiguro ko sa inyo o masasabi ko na talagang kung ano yung forma ng ating wall, masusunod talaga yan sa cut ng ating tiles. Ayan o, kung napapansin nyo, lapat na lapat yung pinaka wall natin sa ating guide na tiles. So ngayon, ginuguhitan ko naman yung tiles na pinapatong ko kanina doon sa unang tiles na install ko. At yun na yung ating ikakat. Yun na rin yung forma ng wall mga kamukil doon sa ginuguhitan kong tiles mismo. Yan, so latag lang muna ako dyan mga kamukil. Pagkakat ko, napapansin nyo, wala pa akong mortar, wala pa akong tapis nilalagay sa flooring. So, inuuna ko yung pagkakat dahil matagal, no? So kalahating araw ko yung trabaho mga kamukil sa pagtatiles na 60 by 60 sa isang kwarto. Yan, pagkatapos ko naguhitan lahat, kinakat ko na siya mga kamukil. And then yung pagkakat ko dyan, lahat ng ginuguhitan ko, kinakat ko siya lahat, no? And then yung pagkakat ko, kailangan yung plastada pasunod din. Kung pasunod yung pagkakat, pagkuha mo ng tiles na ikakat, pagkatapos mo makat, yung pagkalagay din doon sa may tubig, kasi ibababad pa natin yan sa tubig, kailangan pasunod din siya para hindi mawawala o hindi tayo malilito sa mga tiles na kinakat natin. Kung ano yung mga sinusukat natin, magsakto talaga siya, no? Kasi baka magkalipat-lipat o magkahiwalay-hiwalay, hindi natin makukuha, no, yung saktong cut ng ating tiles doon sa ating wall. So ngayon, dahil nakat ko na siya, naglatag kaagad ako mga kamukil ng ating mortar. Semi-wet mixture ang gamit ko dyan. At laging tandaan mga kamukil, ang paggagamit ng dry pack ay hindi po sa lahat ng pagkakataon na nagta-tiles tayo. Tingnan muna natin yung mga lugar, no, na dapat tayong gumamit ng dry pack. Itong area mga kamukil na tinatiles ko, gilid ng kalsada, no? Kahit na nakaupo ka o naghihiga ka sa pinaka flooring, gumagalaw yung mismong flooring talaga ng bahay kapag may mga sasakyan dumadaan. Kasi unang-una, malambot ang lupa dito sa area na to. Dati itong sakahan, at ngayon tinambakan lang. So kaya yun yung nangyayari. So hindi pwede yung dry pack dito. So ginamitan ko siya ng mabasa mixture. Ayan. Tapos level, importante yan mga kamukil para pantay at tuwid yung ating tiles. Kahit nasa flooring yan, kapag hindi nagkapantay yan, hindi nalilibel, makikita at masisilip yan mga kamukil. Para pulido ang iyong gawa, kailangan
nasa tamang procedure tayo sa pagta-tiles, bar. So ang ginamit ko dyan mga kamungkil ay wala na po akong ginamit na tile adhesive dyan, no. Gusto kong ibalik yung mga makaluman diskarte sa pagta-tiles kasi noon man mga kamungkil ako helper pa lamang. Pag nagta-tiles po yung aking tile sitter, walang tile adhesive noon eh. Simento lang. Base po sa aking mga experience mga kamungkil sa pagre-renovate ng bahay, hindi ko na mabilang kung ilang bahay nang na-renovate ko. Pagdating sa mga tiles, pagtitibag ng mga tiles, talagang ang hirap tibagin, no? Hindi ka makakatibag ng tiles mga kamungkil na malalaki. Lahat pino talaga. Dahil ang gamit po nila noon ay purong simento lang, no? Yung pangpakapit. Kaya ngayon, hindi na ako nag-apply ng tile adhesive. Dagdag lang kasi sa gastos yan. So, noong unang mga panahon, antibay ng tiles, wala naman tile adhesive. So, bakit natin iniiwan yung ganong klaseng pamamaraan? So, purong simento lang yung gamit ko dyan mga kamukil. Ayan, napapansin nyo, napakadali, di ba? Yung ating trabaho. Dahil yung pagkakat natin, ginamitan natin ng diskarte. Ganun lang, no? Huwag na sukat-sukat. So, depende na sa inyo kung gusto nyo sukatin. Basta sa akin mga kamukil, ganyan lagi yung diskarte ko pagdating sa mga siroho. Mga special cut, no? Hindi na ako nagsusukat gamit ng metro. O, ano lang yung diskarte gagawin natin para mas mapadali. So, ayan. O, kuha na lang ng kinakat ko kanina na mga tiles, no? O, pagkat ko kasi kanina, file na file yan mga kamukil, pasunod, no? Para hindi tayo malilito, hindi mawawala sa area na kung saan ilalapat natin yung tiles. Baka kasi, halimbawa, numbering yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una mo kuha number 1, pagkatapos, nung nakat mo na, nagkapalit yung number 2 na nandun sa number 3 na cut. So, mahirap po yun. Mahirapan ka nang hanapin yun. O, kailangan plastado. So, ginawa ko dahil natapos na siyang nakat natin lahat. So, lagay na lang tayo ng toppings na purong simento. Tibay niyan mga kamukil. Wala nang dadaig sa tibay sa pagta-tiles na yan. O, ayan, titingnan nyo mamaya mga kamukila yung wall natin at saka tiles. Hindi kayo makakakita dyan ng kahit kunting awang, no? Minsan kasi kapag sukat-sukat lang, metro lang yung gamit natin, makakakita talaga tayo na wall to tiles is nagkakaroon ng awang na minsan 0.5, minsan may 1 cm pa, tinatapakan na lang ng purong simento. Pangit po yung tingnan. So, lagay na lang tayo ng lagay. At sa pagpukpok mga kamukil, kailangan laging nasa gitna papuntang gilid. Huwag yung gilid papuntang gitna. Basag po yung tiles natin dyan. So, umpisa tayo sa gitna papuntang gilid kung saan yung kailangan pampukpukin. Ayan. Kailangan din sa pagtatiles, salat mga kamukil kung tawagin dito sa amin. Kakapain mo, baka kasi umusli yung isa. Kailangan. So, ito na mga kamukil. Sa loob ng kalahating araw, natapos ko yung kwarto na yan. No? Isang araw akong nagtatiles. Tingnan nyo yung gilid mga kamukil. Diba? Dikit na dikit sa ating wall. Kung ano yung forma ng wall, nasusunod talaga. So, kaninang umaga din, yan din yung tiniles ko. Yung countertop na yan na maliit. Tapos pagka alauna, itong pinakakwarto yung inumpisahan ko. Okay. Yan na yung forma niya. Diba? Napakalinis. Ayan o. Swabe-swabe, diba? So, simplihan lang, no? Sa pagta-tiles kasi, kapag kursunada ka lang, talagang matututunan mo yan. Huwag kang matakot na magkamali dahil sa pagkakamali na yan, makukuha mo yung tamang gawa. Thank you mga kamukil, maraming salamat.